Sabi ko sa'yo, Jiang Tian, pirmahan mo na ang mga papeles na ito. Huwag ka nang maging maramot. Isang pirma lang at makukuha mo na ang perang pambayad sa operasyon ng tatay mo. Pero Shen Jinsi, hindi ito tama. Kasal tayo sa harap ng batas at ngayon gusto mong itago ako na parang isang kahihiyan. Anong tingin mo sa akin? Isang gamit na pwede mong itabi kapag hindi mo na kailangan. Huwag mong gamitin ang salitang kasal para palabasing may halaga ang pagsasama nating ito. Utang na loob mo sa lolo ko kung bakit kita pinakasalan. Huwag kang feelingera. Ang pera na hinihingi mo ay hindi para sa pag-ibig kundi para sa kalayaan mong umalis sa buhay ko. Pagkatapos ng 1 taon. Napaka-imbento mo, Jinsi. Akala mo ba nabibili ng pera ang lahat? Akala mo ba dahil mahirap ako, wala na akong dangal na pwedeng ipaglaban? Wala akong pakialam sa dangal mo. Ang pakialam ko lang makita ang pirma mo sa dokumentong ito. Kung ayaw mong pumirma, bahala ka. Hayaan mong mamatay ang tatay mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Ang sama mo. Wala kang puso. Ang puso ko ay hindi para sa isang babaeng katulad mo na pumasok sa buhay ko dahil lang sa interes. Ngayon pipirma ka ba o hahayaan mo na lang na mawala ang tanging pamilyang meron ka? Ang bawat salita ni Shen Jinsi ay parang matutulis na karayom na tumutusok sa dibdib ni Jiang Tian. Nakatayo siya sa loob ng malamig na opisina habang ang mga dokumentong nakapatong sa mesa ay tila humihingi ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, ngunit ang alaala ng kanyang ama na nakahiga sa hospital bed, naghihintay ng himala ang nagpatigil sa kanyang mga luha. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na kanyang kinikimkim. Sa bawat pag-angat ng kanyang kamay, nararamdaman niya ang pagkawasak ng kanyang sariling pagkatao. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na kanyang isinusulat ay isang pagbitaw sa pangarap na magkaroon ng isang tapat na pagmamahalan. Nang matapos ang pirma, inilapag niya ang panulat ng may mabigat na diin. Ang tunog ng paglapat nito sa mesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pait na bumabalot sa kanyang puso. Nariyan na ang pirma ko, Shen Jinsi. Sana ay masaya ka na sa ginawa mo. Pero tandaan mo, ang perang ito ay hindi pambayad sa pagkatao ko. Balang araw matututunan mo rin na hindi lahat ng bagay sa mundo ay kayang diktahan ng yaman mo. Hindi na hinintay ni Jiang Tian ang sagot ng lalaki. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng opisina, dala ang mabigat na pasanin ng isang sikretong tila tanikala na pipigil sa kanyang paghinga. Kinabukasan sa kanyang unang araw bilang isang hamak na tagalinis sa kumpanya ng pamilya Shen, tiningnan ni Jiang Tian ang gusaling naglalakihan ang mga bintana. Hindi niya akalain na ang lugar kung saan siya magtatrabaho ng pagod na pagod ay ang lugar kung saan nakatira ang lalaking pumatay sa kanyang mga pangarap. Habang hinihila niya ang kariton ng mga gamit sa paglilinis, isang pamilyar na kotse ang huminto sa harap ng lobby. Bumaba si Shen Jinsi, tila isang hari na hindi man lang siya sinulyapan, habang ang mga empleyado ay nagkukumahog na magbigay galang. Sa gitna ng ingay at pagmamadali ng mga tao, napagtanto ni Jiang Tian na siya ay magiging isang multo sa sarili niyang buhay. Habang hinihimas niya ang singsing na iniwan sa kanyang bag, isang patunay ng kasalang walang pag-ibig, isang tawag mula sa ospital, ang dumating sa kanyang cellphone. Jiang Tian, kailangan na nating ituloy ang operasyon ng tatay mo. Nasaan na ang pondo? Ang tinig ng doktor ay puno ng pagmamadali, ngunit para kay Jiang Tian ito ay parang tunog ng isang hukom na nagbabasa ng hatol sa kanyang kinabukasan. Tumingin siya sa malayo sa direksyon kung nasaan ang opisina ng kanyang asawa, at isang tanong ang gumuhit sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan bago tuluyang gumuho ang kanyang mundo? Ang bawat hakbang ni Jiang Tian sa loob ng malawak na lobby ng Shen Corporation ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang kinang ng mga marmol na sahig ay sumasalamin sa kanyang pagod na mukha, na pilit niyang itinatago sa ilalim ng suot na uniforme ng mga janitor. Dito siya ay walang pangalan, walang dangal, at walang kinalaman sa lalaking nagmamay-ari ng bawat sulok ng gusaling ito. Hoy, ikaw! Bakit ang tagal mo dyan? Nililinis ba ang sahig? O tinitignan mo lang ang sarili mo sa refleksyon? Ang boses ni He Chiwei, ang head manager, ay dumating na parang latigong humahampas sa katahimikan ng umaga. Nakatayo ito sa gitna ng lobby, taas noo, habang ang mga kasamahan nitong empleyado ay nakasunod sa likod, handang makitawa sa anumang pangiinsulto. Pasensya na po, ma'am. Titapusin ko na po agad, tugon ni Jiang Tian
nang hindi man lang tumitingin sa mata ng babae. Lumapit si He Chuyue, ang kanyang matatalim na tingin ay tila sinusukat ang bawat hibla ng pagkatao ni Jiang Tian. Sinadya nitong ihulog ang kanyang mamahaling kape sa sahig na agad namang nagkalat at tumalsik sa laylayan ng uniforme ni Jiang Tian. Ay sayang, ang dumi mo na tuloy. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na ito na natalsikan mo? Siguradong hindi sapat ang sahod mo sa loob ng 1 taon para bayaran ito. Nagtawanan ang mga empleyado sa paligid. Ang kahihiyan ay parang mainit na bakal na tumatak sa balat ni Jiang Tian, ngunit pilit niyang nilunok ang pait. Alam niyang sa sandaling lumaban siya mawawala ang trabahong kailangan niya para sa gamot ng kanyang ama. Yumuko siya at nagsimulang punasan ang natapong kape gamit ang basahan. Habang nakayuko naramdaman niya ang presensya ng isang pamilyar na anino. Isang pares ng mamahaling sapatos na balat ang huminto sa mismong tapat niya. Hindi na kailangan pang tumingala ni Jiang Tian upang malaman kung sino ito. Ang mabigat na amoy ng pabango na iyon, ang pabangong lagi niyang naaamoy sa loob ng kanilang bahay, ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ano ang nangyayari dito? Ang boses ni Shen Jinsi ay malamig, walang emosyon, parang yelong bumabalot sa hangin. Jinsi darling, nahuli lang namin ang janitor na ito na hindi maayos ang pagtatrabaho. Nagkalat siya ng kape at halos madumihan ang sapatos ko. Pagsabihan mo nga, nakakasira siya ng imahe ng lobby, malambing, nasabi ni He Chuyue habang humahawak sa braso ng CEO. Tumingin si Shen Jinsi sa direksyon ni Jiang Tian na kasalukuyang nakayuko pa rin. Ang mga kamay ni Jiang Tian ay nanginginig sa ilalim ng uniforme, hinahawakan ang kanyang basahan na parang isang sandata. Sa loob ng dibdib ni Jinsi, may bahagyang kirot na naramdaman, ngunit mabilis niya itong binaliwala. Para sa mundo siya ay CEO at ang babaeng nakayuko sa harap niya ay isa lamang hamak na trabahador. Ayusin mo ang trabaho mo o kaya ay huwag ka nang bumalik bukas, maikling wika ni Shen Jinsi. Pagkatapos ay naglakad siya palayo kasama si He Chuyue na nagtatagumpay ng ngumiti sa likod ng kanyang asawa. Hindi man lang siya sinulyapan ni Jinsi, tila isa lamang basura na dapat itapon. Naiwan si Jiang Tian sa gitna ng lobby. Ang mga empleyado ay unti-unti nang naglakad patungo sa kani-kanilang mga opisina. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng malamig na gusali. Hinaplos ni Jiang Tian ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawala niyang puso. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang pagkagapos ng kanyang buhay sa isang kontratang tila lalong humihigpit. Habang pinupunasan niya ang huling bahagi ng sahig, isang papel ang nahulog mula sa bulsa ni He Chuyue nang hindi nito napapansin. Dahil malapit siya, dinampot ito ni Jiang Tian. Ngunit nang mabasa niya ang nakasulat, nanlaki ang kanyang mga mata. Iyon ay isang dokumento tungkol sa isang proyekto na gagamitin ni He Chuyue para linlangin ang kumpanya, at ang pangalan ni Shen Jinsi ay nakalagay bilang biktima ng panlilinlang na ito. Ang papel na hawak ni Jiang Tian ay tila nagniningas sa kanyang mga palad. Ang bawat linyang nakasulat ay isang malinaw na katibayan ng masamang balak ni He Chuyue, isang sikretong kung mabubunyag ay magpapabagsak sa posisyon ng CEO. Ngunit sa gitna ng kanyang pangamba, narinig niya ang mabilis na yabag ng mga paa. Mabilis niyang itinago ang papel sa ilalim ng kanyang suot na apron. Naiwan mo ba ang kahit anong gamit mo sa lobby, janitor? Si He Chuyue ang bumalik, ang mukha ay hindi na mapagkaila ang pagiging balisa. Tinitigan niya ang bawat sulok ng sahig. Tila may hinahanap na mahalagang bagay. Wala po, ma'am. Naglilinis lang ako, sagot ni Jiang Tian, pinipilit na maging matatag ang boses, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanlalamig na sa ilalim ng tela. Tinitigan siya ni He Chuyue nang matagal, ang mga mata ay puno ng pagdududa. Lumapit ito ng bahagya sapat para maamoy ni Jiang Tian ang matapang na halimuyak ng mamahaling pabango ng babae. Siguraduhin mo lang, kung may makita kang kahit anong papel, dalhin mo agad sa opisina ko. Huwag kang susubok na magtago ng kahit ano dahil siguradong magsisisi ka habang buhay. Matapos ang banta, mabilis na lumisan si He Chuyue. Huminga ng malalim si Jiang Tian. Ang hangin sa lobby ay tila naging manipis at mahirap langhapin. Alam niyang kung ibibigay niya ang papel kay Shen Jinsi, baka isipin nitong siya ay nakikialam o gumagawa lang ng gulo. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, hinahayaan niyang masira ang kinabukasan ng lalaking sa kabila ng lahat ay kanyang asawa. Pagdating ng hapon, habang naglilinis si Jiang Tian sa loob ng executive office, dahil sa utos na kailangan daw linisin ang lahat ng pasilidad,
Muling pumasok si Shen Jinsi. Hindi nito inaasahang may tao pa sa loob. Napatigil siya, ang kanyang tingin ay napako sa babaeng nakayuko at abala sa pagpunas ng mga bintana. Bakit nandito ka pa? Hindi ba dapat ay tapos na ang shift mo? Tanong ni Jinsi. Pasensya na po, sir. Inutos po sa akin na linisin ang bawat sulok bago umuwi, sagot ni Jiang Tian nang hindi lumingon. Lumapit si Jinsi sa kanyang mesa. Tila pagod na pagod ito, ang kurbata ay bahagyang maluwag. Naupo siya at napahawak sa kanyang sentido, isang kilos na nagpapakita ng matinding pagod na pilit niyang itinatago sa publiko. Nakita ni Jiang Tian ang refleksyon ni Jinsi sa salamin ng bintana. Ang lalaking ito na kaninang umaga ay tratuhin siya ng walang emosyon ay mukhang tao na rin pala na nakakaramdam ng bigat ng mundo. Habang naglalakad palayo si Jiang Tian, hindi sinasadyang nasagi ng kanyang paa ang binti ng lamesa dahilan upang malaglag ang isang basong tubig na nakapatong dito. Agad siyang napaluhod para pulutin ang mga bubog, ngunit nakahiwa ang isa rito sa kanyang daliri. Aray, napadaing si Jiang Tian. Hindi nakapagpigil si Shen Jinsi, mabilis siyang tumayo at lumapit. Sa isang iglap kinuha niya ang kamay ni Jiang Tian. Ang init ng palad ni Jinsi ay parang apoy na dumaan sa balat ni Jiang Tian, nagdulot ng gulat sa kanilang dalawa. Ang tanga naman, mag-ingat ka nga sa ginagawa mo, singhal ni Jinsi, ngunit ang boses niya ay wala ng lamig ng umaga. May bakas ng pag-aalala na pilit niyang itinatago. Kinuha niya ang isang panyo sa kanyang bulsa at mahigpit na binalot ang daliri ni Jiang Tian. Ang bawat galaw ni Jinsi ay dahan-dahan, tila natatakot na masaktan palalo ang babae. Sa sandaling iyon, ang distansya ng kanilang mga mukha ay naging napakalapit. Ramdam ni Jiang Tian ang bilis ng paghinga ni Jinsi. Magpahinga ka na, Jiang Tian. Huwag mo nang tapusin ang paglilinis ngayon, bulong ni Jinsi, bago mabilis na bumitaw at bumalik sa kanyang upuan. Naglakad palabas si Jiang Tian. Ang kanyang puso ay nagwawala. Hawak pa rin niya ang papel na nakatago sa kanyang apron. Alam niyang sa bawat pagmamalasakit ni Jinsi, mas lalong nagiging komplikado ang kanyang nararamdaman. At sa paglabas niya ng gusali, isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero ang naghihintay sa labas, isang taong tila nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang susunod na umaga ay sinalubong ng isang hindi inaasahang ingay sa lobby. Isang matandang babae ang nakatayo malapit sa elevator, nakasuot ng simpleng damit na yari sa telang seda, ngunit halatang hindi ito galing sa mamahaling butik. Hawak niya ang isang lumang basket ng prutas, tila naliligaw sa gitna ng makabagong gusali. Sino ang matandang ito? Bakit siya pinapasok ng security? Ang tinig ni He Chuyue ay punong-puno ng pangungutya habang papalapit siya sa matanda, kasama ang ilang mga empleyadong tila naghihintay ng palabas. Lola, hindi po ito palengke. Kung naghahanap kayo ng limos, sa labas po kayo pumunta. Nakakasira kayo ng tingin sa mga kliyenteng pumapasok dito, sabi ni He Chuyue habang itinutulak ng bahagya ang matanda. Nanginig ang kamay ng matanda, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mga mata. Naghahanap lang ako ng aking apo. Sabi niya ay dito siya nagtatrabaho. Apo, sino naman ang magiging apo mo sa mga empleyado namin? Wala kaming tinatanggap na mga taong katulad ninyo. Si Jiang Tian na kasalukuyang nagwawalis sa malapit ay hindi nakatiis. Nakita niya ang muntik nang matumba ang matanda dahil sa pagtulak ni He Chuyue. Agad niyang binitiwan ang walis at kumaripas ng takbo upang alalayan ang matandang babae. Ma'am, dahan-dahan po. Ano bang problema niyo? Bakit niyo kailangang manakit ng matanda? Matapang na tanong ni Jiang Tian, habang inaalalayan ang matanda na naupo sa isang upuan. At ikaw, sino ka para sumigaw sa akin? Isa ka lang janitor. Huwag mo akong utusan. Itinaas ni He Chuyue ang kanyang kamay, handang sampalin si Jiang Tian, ngunit bago pa man ito makalapit, isang boses ang dumagundong sa buong lobby. Ano ang ginagawa niyo? Tumigil ang lahat. Si Shen Jinsi ay mabilis na naglalakad mula sa elevator, ang mukha ay mas madilim pa sa bagyo. Nang makita niya kung sino ang inaalalayan ni Jiang Tian, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding pagkabigla. Lola, ang buong lobby ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang mga empleyadong kanina lamang ay tumatawa, ay tila mga estatwa sa kanilang kinatatayuan. Si He Chuyue ay nanlaki ang mga mata, ang kanyang kamay na balak sanang manampal ay dahan-dahang bumaba. Jinsi, aapo ko, mahinang sagot ng matandang babae, ang respetadong si Funyon Nancheng, ang matandang may-ari ng pinakamalaking share sa kanilang kumpanya.
Nilapitan ni Shen Jinsi ang kanyang lola at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Sino ang naglakas loob na itulak ka? Ang tanong ni Jinsi ay hindi para sa lahat, kundi isang direktang banta. Tumingin siya kay He Chuyue na ngayon ay halos manginig na sa takot. Si Miss He po ang nagtulak sa kanya, sir. Gusto po niya siyang palabasin, mabilis na sagot ni Jiang Tian, hindi na nag-atubiling ilantad ang katotohanan. Bumaling si Shen Jinsi kay He Chuyue. Ang bawat hakbang niya palapit sa babae ay parang paghukay ng sariling libingan para dito. He Chuyue, sa tingin mo ba ay may karapatan kang husgahan ang sinuman? Ang lola ko na nagtayo ng pundasyong ito ay itinuring mong basura, Jinsi, hindi ko alam. Akala ko, wag mo akong kausapin. Bukas maghanda ka ng resignation letter mo. Bumaling ang atensyon ni Jinsi kay Jiang Tian. Sa harap ng lahat sa gitna ng lobby, hindi man lang siya nahiya. Inabot niya ang kamay ni Jiang Tian at iginaya ito palapit sa kanyang lola. Lola, siya si Jiang Tian. Siya ang nagligtas sa inyo kanina. At siya, pumuto lang sasabihin ni Jinsi. Tumingin siya kay Jiang Tian na may halong pag-aalinlangan, ngunit sa huli ay hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay nito. Siya ang taong pinapahalagahan ko. Isang singsing na pilak ang inilabas ni Funyan Nancheng mula sa kanyang bulsa at ipinatong sa palad ni Jiang Tian. Salamat, Hija. Napakabuti ng iyong puso. Tanggapin mo ito bilang tanda ng aking pasasalamat. Ang mga mata ng mga tao sa lobby ay halos lumuwas sa kanilang mga sakal. Si Jiang Tian, ang janitor, ay nakatanggap ng isang pamanang alahas mula sa mismong matandang pinahiya nila. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang mas malalim na kaba ang naramdaman ni Jiang Tian. Alam niyang ang pagkilalang ito ay magiging mitya ng mas malaking gulo, lalo na nang sulyapan niya ang namumuhing mga mata ni He Chuyue na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang hangin sa loob ng Shen Corporation ay tila nananatiling mabigat kahit na ilang araw na ang lumipas. Mula nang ipahiya si He Chuyue, ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na salamin na madaling basagin. Habang naglilinis si Jiang Tian sa pantry, isang lalaking nakasuot ng disente, ngunit may mapanlinlang na mga mata ang pumasok. Si Huang Shun, isang dating kaklase ni Jiang Tian noong nasa kolehiyo pa sila sa probinsya, ang taong nagbenta ng kanyang dangal para sa pera. Jiang Tian, hindi ako makapaniwala. Ang dati nating music prodigy ngayon ay tagalampaso na lang ng sahig ng mga mayayaman. Huminto si Jiang Tian sa pagwawalis. Ang kanyang mga kamay ay naging malamig, ngunit hindi siya tumalikod. Anong kailangan mo, Huang Shun? Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Alam ba ng CEO mo na ang babaeng pinapahalagahan niya ay isang magnanakaw na dati kang na-expel sa conservatory dahil sa paggamit ng pandaraya sa competition? Tumawa si Huang Shun, isang tunog na parang nangungutya sa lahat ng pinagdaanan ni Jiang Tian. Lumapit siya at kinuha ang singsing na bigay ng lola ni Jinsi mula sa bulsa ng apron ni Jiang Tian Singsing na hindi man lang niya naisuot dahil sa takot. At ito, magnanakaw ka na rin ba ngayon ng mga mamahaling alahas? Ibinigay ba talaga ito sa iyo o ninakaw mo habang naglilinis ka sa opisina ng CEO? Dahil sa ingay, unti-unting dumami ang mga empleyado sa labas ng pantry. He Chuyue, na kanina papalakad-lakad sa pasilyo, ay mabilis na pumasok sa eksena, bit-bit ang isang peking mukha ng pagkabahala. Ano ito, Jiang Tian, pakiusap? Sabihin mong hindi totoo ang sinasabi niya. Ninakaw mo ba ang singsing na iyan sa opisina ni Jinsi? Hindi totoo yan. Regalo sa akin yan. Ang lola niya. Depensa ni Jiang Tian. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagdidiin. Regalo, sino ang maniniwala sa iyo? Isang janitor na may relasyon sa isang magnanakaw na tulad niya. Huang Shun, tawagan mo ang security. Ipacheck natin ang CCTV, siguradong mahuhuli natin siyang nagnanakaw, utos ni He Chuyue, habang ang mga mata niya ay nagbabaga sa tagumpay. Hindi nagtagal dumating si Shen Jinsi. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikang puno ng lason. Nakita ni Jinsi si Huang Shun na hawak ang singsing at si Jiang Tian na nakayuko sa gitna ng lahat. Jinsi, buti dumating ka, sabi ni He Chuyue. Nahuli namin siya. Ninanakaw niya ang singsing na ito at ayon sa lalaking ito, may madilim siyang nakaraan sa musika. Siguro kaya siya pumasok dito ay para manamantala. Tumingin si Jinsi kay Jiang Tian. Ang mga mata niya ay hindi mabasa, walang galit ngunit walang init. Dahan-dahang lumapit si Jinsi, kinuha ang singsing mula kay Huang Shun
at tiningnan ito sa ilalim ng liwanag. Sino ang nagsabing ninakaw ito? Tanong ni Jinsi. Ang boses ay sapat lang para marinig ng lahat. Ako sir, siya ang nagnakaw niyan, sigaw ni Huang Shun Campante na kakampi niya ang CEO. Ang singsing na ito ay ako mismo ang nagsuot sa daliri niya nang ibigay ito ng lola ko, wika ni Jinsi. Ang bawat salita niya ay parang kidlat na tumama sa mga taong nag-aabang sa pagkakamali ni Jiang Tian. Pero Jinsi ang nakaraan niya, ang pandaraya sa musika, pagpipilit ni He Chuyue. Ang nakaraan niya ay wala nang kinalaman sa inyo, putol ni Jinsi. At ikaw, Huang Shun, hindi ba't ikaw ang nag-frame sa kanya noon sa probinsya? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang lahat ng galaw mo. Bumaling si Jinsi sa security. Ilabas ang lalaking ito. At kung makita ko pa siya sa loob ng 10 kilometro mula rito, sisiguraduhin kong hindi lang ang career niya ang mawawala. Tumalikod si Jinsi at hinila si Jiang Tian palayo sa karamihan. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, narinig ni Jiang Tian ang mahinang bulong ni Jinsi sa kanyang tainga, isang bulong na hindi nagbigay sa kanya ng kapanatagan, kundi ng mas matinding kaba. Huwag kang magsaya. Ang pagtulong ko sa iyo ay hindi nangangahulugang naniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo. Mananatili ka pa ring taong hiram sa buhay ko. Iniwan si Jiang Tian sa gitna ng opisina. Ang singsing ay hawak niya, ngunit ang puso niya ay pakiramdam niya ay mas malayo na kay Jinsi kaysa noon. Ang mga salitang binitiwan ni Shen Jinsi ay nanatiling nakaukit sa isipan ni Jiang Tian. Taong hiram. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang pagpapaalala na ang lahat ng kaginhawaang nararanasan niya ngayon ay nakasalalay sa isang hibla ng sinulid. Habang naglilinis si Jinsi sa kanyang sariling opisina, isang ritual na ginagawa ni Jiang Tian, tuwing gabi napansin niya ang isang lumang litrato na nakatago sa ilalim ng isang makapal na folder. Iyon ay larawan ng isang batang babae na tumutugtog ng biolin sa isang maulan na parke. 3 taon na ang nakalilipas. Ang mukha ng bata ay malabo, ngunit ang singsing na suot nito ay pamilyar. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Shen Jinsi. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Napahinto siya nang makita si Jiang Tian na may hawak na litrato. Saan mo nakuha iyan? Mabilis niyang tanong. Ang kanyang boses ay may halong pagkabalisa na hindi pa nakikita ni Jiang Tian noon. Pasensya na po, sir. Nahulog lang ito nang ayusin ko ang mga dokumento, sagot ni Jiang Tian habang ibinabalik ang litrato sa mesa. Lumapit si Jinsi, kinuha ang larawan at matagal itong tinitigan. Ang kanyang mga mata na dati ay malamig ay unti-unting lumambot. Alam mo ba kung sino ang batang ito? Hindi po, sir. Siya ang taong nagligtas sa akin. 3 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong gusto ko nang sumuko sa lahat dahil sa pressure ng pamilya at sa lason ng mga taong nakapaligid sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Tumalikod si Jinsi at tumingin sa labas ng malalaking bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Hinahanap ko siya sa loob ng 3 taon. Akala ko si He Chuyue ang taong iyon dahil sa ilang maling impormasyon, ngunit ngayong nakikita kita. Nakikita ko ang parehong determination sa iyong mga mata. Tumibok ng mabilis ang puso ni Jiang Tian. Siya ba? Ang tanong na yon ay pumutok sa kanyang isipan. Siya nga ang batang iyon, ang batang tumugtog ng biolin para sa isang estrangherong umiiyak sa parke. Ngunit ang takot na baka hindi siya paniwalaan o baka isipin nitong nangungutya lang siya ang pumigil sa kanyang dila. Sir, baka po nagkakamali lang kayo, bulong ni Jiang Tian. Maaari. Ngunit hindi ko mapigilang mapansin ang bawat kilos mo, ang pagmamahal mo sa musika, at ang paraan ng paghawak mo sa mga bagay na tila ba may halaga sa iyo, ang bawat alaala, wika ni Jinsi habang humaharap sa kanya. Hindi pa natatapos ang kanilang sandali nang biglang pumasok si He Chuyue nang walang katukdala ang isang makapal na folder ng kontrata. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Jinsi, kailangan nating pirmahan ito ngayon din. Ito ang kontrata para sa lupain sa Duo Hewan. Kung hindi natin ito maipapasa ngayong gabi, mawawala ang pagkakataon natin. Ngayon, napaka-importante nito, Jinsi, babala ni Jiang Tian kahit alam niyang labas siya sa usapan. Huwag kang makialam, janitor, sigaw ni He Chuyue. Jinsi, siya na naman ang nakikinig. Huwag mong hayaang impluwensyahan ka ng taong ito. Tinignan ni Jinsi ang mga papeles at sa isang sandali ng kapabayaan, pinirmahan niya ito nang hindi man lang binabasa ang mga maliliit na print sa huling pahina.
Hindi niya namalayan na ang pirma niyang iyon ang maglalagay sa buong kompanya sa bingit ng pagbagsak. Si He Chuyue ay nagtagumpay sa kanyang ngiti, ngunit si Jiang Tian sa kanyang talas ng pakiramdam ay nakadama ng isang panganib na parang hanging umihip sa loob ng silid. Jinsi, sandali, huwag mong pirmahan, sigaw ni Jiang Tian, ngunit huli na ang lahat. Ang tinta ay tuyo na sa papel at ang tadhana ng Shen Corporation ay nabago na sa loob ng isang iglap. Ang balita ay kumalat sa loob ng Shen Corporation na parang apoy sa tuyong damo. Ang kontratang pinirmahan ni Shen Jinsi ay isang bitag, isang pagkakamali na naglalagay sa kumpanya sa panganib na mawala ang lupain sa Duo Hewan at ang buong reputation ng pamilya Shen. Sa loob ng conference room, ang bawat mata ay nakatuon kay He Chuyue na nakayuko nagkukunwaring biktima ng pagkakamali habang ang mga shareholders at board members ay naghihintay ng paliwanag mula sa CEO. Paano ito nangyari, Jinsi? Ang boses ng matandang chairman ay nanginginig sa galit. Mawawala ang lupaing iyon sa ating mga karibal sa loob lamang ng 3 araw kung hindi tayo makakakuha ng mas magandang proposal o makakapagpresenta ng isang bagay na magbabago sa desisyon ng mga investors. Si Shen Jinsi ay tahimik, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagpipigil. Alam niyang siya ang may kasalanan sa hindi pagbabasa ng kontrata, ngunit ramdam niyang may malalim na sabuatan ang naganap. Bibigyan ko kayo ng solusyon, isang boses ang bumasag sa tensyon ng silid. Lahat ay napalingon. Si Jiang Tian, suot pa rin ang kanyang uniforme ng janitor, ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata na karaniwang nakayuko ngayon ay tila nagliliyab sa determinasyon. Ikaw, bakit ka nandito? Sigaw ni He Chuyue. Umalis ka rito, janitor, hindi ito lugar para sa iyo. Ngunit hindi natinag si Jiang Tian. Naglakad siya patungo sa harap, kinuha ang folder na naiwan sa mesa at binuksan ito. Ang kontratang ito ay nakabase sa isang technicality. Ngunit may isang provision dito na nagpapahintulot sa pagbabago ng kasunduan kung may maipapakitang cultural significance o artistic merit na magpapataas ng halaga ng lupa, paliwanag ni Jiang Tian. Ang boses niya ay malinaw, puno ng kaalamang hindi inaasahan ng sinuman. Ang Duo Hewan ay hindi lamang lupa. Ito ay lupain na may kasaysayan ng musika. Kung magkakaroon ng isang performance na magpapakita ng kaluluwa ng lugar na ito, mapipilitan ang mga investors na pakinggan ang ating panig. Tumawa si He Chuyue. At sino ang magpe-perform? Ikaw, ang janitor na nagwawalis ng sahig. Humarap si Jiang Tian kay Jinsi. Hayaan niyo akong subukan. Kung mabibigo ako, handa akong tumanggap ng anumang kaparusahan. Sa harap ng lahat, binuksan ni Jiang Tian ang kanyang daladalang violin case na inililihim niya sa loob ng matagal na panahon. Ang instrumentong iyon na luma at may mga gasgas ay mukhang isang kasangkapan ng isang taong tunay na nagmamahal sa musika. Nang ilapat niya ang bow sa mga kwerdas, ang bawat nota ay tila isang kwento ng hirap, pag-asa at pagmamahal. Ang musika ay puno ng emotion, malungkot, ngunit mapagpalaya, tila tinataboy ang bawat pagkabalisa sa loob ng silid. Ang mga board members na kanina ay nagbubulungan ay unti-unting nanahimik. Kahit si Shen Jinsi ay tila napako sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakikinig. Ang melodyang ito ang mismong musika na narinig niya 3 taon na ang nakalilipas sa parke. Nang matapos ang tugtog, ang silid ay binalot ng isang nakakamanghang katahimikan. Walang nagsalita. Pagkatapos, isang mahinang palakpak ang narinig mula sa chairman. Ito ang kailangan natin, wika ng chairman. Si He Chuyue ay namutla, ang kanyang plano na ipahiya si Jinsi ay nagdulot lamang ng pagkakataon para sa babaeng kinamumuhian niya. Ngunit sa likod ng tagumpay ni Jiang Tian, ang bawat nota ay naging saksi sa isang katotohanang unti-unti nang lumalabas. Hindi siya basta janitor. Siya ay isang artistang pilit na itinago ng tadhana, at ang pagtatago niya ay unti-unti nang nagwawakas. Ang tagumpay ni Jiang Tian sa conference room ay nagdala sa kanya sa tuktok ng paghanga ng lahat, ngunit ang kapalit nito ay ang mas matinding puot ni He Chuyue. Sa loob ng opisina ni Jinsi pagkatapos ng kaganapan, ramdam ang bigat ng hangin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na marunong kang tumugtog? Tanong ni Jinsi. Ang kanyang boses ay hindi na malamig, ngunit may bakas ng kalituhan. Ano pa ba ang mga bagay na itinatago mo sa akin, Jiang Tian? Bago pa man makasagot si Jiang Tian, pumasok si He Chuyue. Ang kanyang mukha ay puno ng pait, ngunit pilit niyang ipinapakita ang isang ngiting puno ng lason. Jinsi, kailangan nating mag-usap.
May mahalagang bagay akong natuklasan tungkol sa janitor na ito. Tumingin si Jiang Tian sa kanyang asawa. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya nito, ngunit ang nakita niya ay ang paglipat ng atensyon ni Jinsi sa folder na inabot ni He Chuyue. Jinsi, tignan mo ang mga litratong ito, bulong ni He Chuyue. Nakita ko siya nakasama ang isang lalaki sa isang hotel room noong isang gabi. Mukhang nagkikita pa sila ng palihim. Hindi ko sana sasabihin ito, pero hindi ko kayang makita kang niloloko ng babaeng ito. Nanginginig ang mga kamay ni Jiang Tian. Iyon ay ang mga litrato niya kasama si Song Tiancheng, ang kaibigan niya mula sa probinsya na tumulong sa kanya sa pagkakataong ito, ngunit mukhang kuha iyon sa isang anggulo na nagpapahiwatig ng maling kahulugan. Jiang Tian, totoo ba ito? Tanong ni Jinsi. Ang kanyang mga mata ay unti-unting dumidilim. Ang tiwala na nagsisimulang mabuo ay tila nawala sa isang kisap mata. Hindi iyan totoo. Kaibigan ko siya, Jinsi. Pakiusap, maniwala ka sa akin, sigaw ni Jiang Tian. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Kaibigan, sa isang hotel sa 10 oras ng gabi. Huwag mo akong ituring na tanga, sigaw ni Jinsi. Ang kanyang pagod at stress mula sa nakaraang mga araw ay sumabog sa galit. Umalis si Jinsi sa opisina nang walang lingon-lingon, iniwan si Jiang Tian na luhaan. Hindi nagtagal nakaramdam si Jiang Tian ng matinding pagkahilo. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad at sa mga nakaraang linggo, napansin niyang hindi siya dinadalaw ng kanyang buwanang dalaw. Isang matinding kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang isang kit mula sa kanyang bag, isang bagay na binili niya ng palihim. Sa loob ng banyo ang bawat segundo ay tila isang oras. Nang makita niya ang 2 guhit na pulang marka sa test kit, halos mawalan siya ng malay. Buntis ako. Ang saya, ang takot at ang kalungkutan ay nagsama-sama. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Jinsi kanina, na ang tanging pagmamahal niya ay para sa batang nagligtas sa kanya, naaalala rin niya ang malamig na pagtrato nito. Isang gabi habang nag-aabang si Jiang Tian sa labas ng mansyon, lumabas si Jinsi mukhang galing sa isang party. Amoy alak ito. Jinsi, may sasabihin sana ako. Tungkol sa atin, tungkol sa bata na uutal, na sabi ni Jiang Tian. Tumitig si Jinsi sa kanya, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Bata. Kung sakaling magkaroon man ako ng anak, Jiang Tian, ang anak na iyon ay dapat galing sa babaeng tunay kong mahal. Ang isang aksidenteng bunga ng isang kontrata ay hindi ko kailanman tatanggapin. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong humiwa sa puso ni Jiang Tian. Napayuko siya, ang kit sa kanyang bulsa ay tila naging napakabigat. Nauunawaan niya ngayon, kahit na siya ang tunay na nagligtas kay Jinsi, hindi pa siya sapat para sa lalaking ito. Naiintindihan ko, bulong ni Jiang Tian. Hinalikan ni He Chuyue si Jinsi sa pisngi habang nakatingin kay Jiang Tian, isang kilos ng pag-aari. Walang nagawa si Jiang Tian kundi ang maglakad palayo sa dilim habang ang buhay na nasa kanyang sinapupunan ay nananatiling isang sikretong pilit niyang itatago o baka itatapon na lang. Ang bawat pintig ng puso ni Jiang Tian ay tila isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Jinsi na ang anak na dinadala niya ay isang aksidente ay nananatiling echo sa loob ng kanyang isipan. Hindi na niya kayang manatili sa isang lugar kung saan ang kanyang pag-iral ay itinuturing na isang pagkakamali. Kinabukasan, sa ilalim ng malamig at madilim na kalangitan, kinuha ni Jiang Tian ang kanyang maliit na bag. Hindi niya dinala ang kahit anong gamit na binili ni Jinsi. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang violin case at ang mga dokumentong kailangan para sa pag-alis. Sa ibabaw ng hapagkainan, iniwan niya ang papel ng annulment pirmado at tuyo na ang tinta. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan ng mansyon, sinalubong siya ni He Chuyue. Ang babae ay nakasuot ng mamahaling nightgown, ang ngiti ay puno ng pagtatagumpay. Aalis ka na, napakagandang desisyon, Jiang Tian. Sa totoo lang, hindi ka kailanman nababagay sa mundong ito. Ang mga janitor ay para sa sahig, hindi para sa mga CEO. Hindi lumingon si Jiang Tian. Ang bawat salita ni He Chuyue ay parang usok na hindi kayang abutin ng kanyang dangal. Itago mo ang ngiti mo, He Chuyue. Ang lahat ng nakamit mo sa pamamagitan ng panloloko ay lilipas din. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas kahit gaano mo pa ito ilibing, sagot ni Jiang Tian nang mahinahon. Sa labas ng gate, huminto siya at lumingon sa mansyon sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang anino sa bintana ng silid ni Jinsi. Alam niyang gising ang lalaki, ngunit hindi ito lumabas. Hindi ito humabol. Ang katahimikan ang naging sagot sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Paalam, Jinsi.
Paalam sa pag-ibig na hindi ko kailanman natikman. Samantala sa loob ng opisina si Shen Jinsi ay nakatayo sa harap ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na CCTV footage na nakuha niya mula sa hotel. Ngayon lang niya napanood ang buong video, ang nakita ni He Chuyue na pagkikita ay isa lamang pagtulong ni Song Tiancheng kay Jiang Tian na nakatayo dahil sa matinding hilo. Napakalaki ng kanyang pagkakamali. Ang puot na kanyang kinimkim ay unti-unting napalitan ng isang nakapanlulumong pagsisisi. Mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina, ngunit ang tanging naabutan niya ay ang bakanting mansyon at ang annulment paper na nakalatag sa mesa. Jiang Tian sigaw niya sa kawalan, ngunit ang hangin lamang ang sumagot. Habang tumatakbo siya patungo sa direksyon ng airport, ang bawat kanto ng lungsod ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga sandaling binaliwala niya, ang babaeng minahal siya ng tapat. Nang makarating siya sa departure area, ang eroplanong dapat ay sinasakyan ni Jiang Tian ay wala na sa tarmac. Lumuhod si Jinsi sa gitna ng mataong airport. Ang kanyang mga luha na matagal niyang kinulong ay tuluyan ng pumatak. Sa kanyang bulsa ang singsing na iniwan ni Jiang Tian ay tila naging isang mabigat na pasanin. Alam niyang sa bawat segundong lumilipas, mas lumalayo ang babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na buhay at kasama nito ang sikretong hindi niya kailanman nalaman ng anak na kanyang tinanggihan. Ang mga mata ni Shen Jinsi ay namumula hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa matinding pagsisisi na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang annulment paper na hawak niya ay lukot na sa higpit ng kanyang pagkakasakal dito. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng matagal niyang tinanggihan ay tuluyan na niyang naisantabi. Sa loob ng kanyang pribadong sasakyan, tinawagan niya ang bawat tauhan na may kakayahang mag-trace ng flight. Hanapin niyo siya. Hindi siya pwedeng umalis. Anumang halaga pigilan niyo ang eroplano, utos niya sa kanyang assistant sa kabilang linya. Ngunit ang tadhana ay tila mapaglaro. Habang bumabagtas ang kanyang sasakyan sa gitna ng trapiko ng syudad, isang tawag ang muling pumasok. Sir, ang flight po ni Miss Jiang Tian ay na-cancel dahil sa sama ng panahon. Wala po siya sa airport. Napatigil si Jinsi. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, isang kakaibang liwanag ang pumasok sa kanyang isipan. Kung wala siya sa airport, nasan siya? Dahil sa impormasyon tungkol sa team building ng kumpanya na nakaschedule sa isang villa sa malapit na probinsya, isang lugar na minsan nang pinag-usapan nila ni Jiang Tian noon, mabilis na iniba ni Jinsi ang direksyon. Ito ang huling lugar na maaari niyang puntahan para magtago o maghanap ng katahimikan. Samantala sa isang lumang villa na malapit sa dalampasigan, si Jiang Tian ay nakaupo sa veranda, pinagmamasdan ang hampas ng mga alon. Ang kanyang katawan ay mahina, ang kanyang puso ay pagod, ngunit sa unang pagkakataon, ramdam niya ang kalayaan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Isang itim na sasakyan ang biglang pumarada sa tapat ng villa. Bumaba si Shen Jinsi, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at pag-asa. Jiang Tian. Lumingon si Jiang Tian. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malayo. Sa babaeng dating nagmamakaawa para sa pagmamahal. Bakit ka nandito, Jinsi? Wala na tayong dapat pag-usapan. Ang papeles ay nasa mesa na. Lumapit si Jinsi, hindi alintana ang distansya. Alam ko na ang katotohanan. Nakita ko ang video sa hotel. Alam ko na hindi ka nagtaksil. Pakiusap, Jiang Tian, bumalik ka. Tumawa si Jiang Tian, isang mahinang tunog na puno ng pait. Ngayon mo lang nalaman. Ngayon na pagkatapos mong yurakan ang dangal ko. Ngayon na pagkatapos mong ituring na aksidente ang lahat ng pinagsamahan natin. Huminga ng malalim si Jinsi at lumuhod sa harap ni Jiang Tian, isang kilos na hindi kailanman ginawa ng CEO ng Shen Corporation sa buong buhay niya. Alam kong hindi sapat ang paumanhin. Alam kong sinaktan kita ng higit pa sa kaya mong batahin. Pero hindi ako papayag na matapos tayo ng ganito. Gagamitin ko ang lahat ng legal na kapangyarihan ko para hindi mo mapirmahan ang annulment na yan. Kung kailangan mong manatili sa kumpanya dahil sa kontrata, gagawin ko. Babalik ka sa akin hindi bilang janitor kundi bilang asawa ko. Sa di kalayuan, mula sa madilim na bahagi ng mga puno, isang pares ng mapanuring mata ang nakatingin sa kanila. Si He Chuyue, kasama ang isang lalaking bayaran, ay nakatanaw. Hawak ni He Chuyue ang isang gamit na pampatulog, ang kanyang plano ay hindi pa tapos. Hindi mo siya makukuha, Jinsi, bulong ni He Chuyue sa sarili. Kung hindi siya mapapasayo,
mas mabuting wala na siyang buhay na mapupuntahan. Habang nagtatalo ang dalawa sa veranda, hindi nila napansin ang panganib na papalapit. Isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa likod ni Jiang Tian. Bitbit ang isang bagay na magbabago sa takbo ng lahat sa isang iglap. Ang gabi ay nababalot ng katahimikan, tanging ang tunog ng mga alon ang bumasag sa tensyon sa pagitan ni Shen Jinsi at Jiang Tian. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Jiang Tian, maniwala ka sa akin, hindi ko hahayaang may manakit pa sa'yo, wika ni Jinsi pilit na hinahawakan ang kamay ng asawa. Bago pa man makatugon si Jiang Tian, isang malakas na tunog ng pagkabagsak ng pasu-paso sa veranda ang nagpagulat sa kanila. Mabilis na tumayo si Jinsi, ang kanyang instinto bilang isang tagapagtanggol ay agad na gumana. Sino iyan, sigaw ni Jinsi? Mula sa kadiliman lumabas si He Chuyue, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit na hindi na maitago. Sa kanyang likuran ay ang lalaking upahan ni Huang Xun na may hawak na panyo na may kemikal. Wala na tayong oras para sa dramang ito, Jinsi, sigaw ni He Chuyue. Dahil sa babaeng ito nawala ang lahat sa akin. Ang posisyon ko, ang respeto mo, ang lahat. Bago pa man makakakilos si Jinsi, itinulak ng lalaking upahan ang mesa dahilan upang matumba si Jiang Tian. Sa isang iglap na sakmal ng lalaki ang braso ni Jiang Tian at itinapat ang panyo sa kanyang ilong. Wag, sigaw ni Jinsi. Nagkaroon ng mabilis na sagupaan. Si Jinsi, sa kabila ng pagiging isang businessman, ay nagpakita ng lakas na hindi inaasahan. Sinuntok niya ang lalaki at mabilis na kinuha si Jiang Tian mula sa pagkakahawak nito. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, hindi napansin ni Jinsi ang isang malaking kahoy na ipinukol ni He Chuyue sa kanyang ulo. Bumagsak si Jinsi sa sahig na walan ng malay. Si Jiang Tian, bagamat nahilo sa chemical, ay pilit na kumilos. Ginamit niya ang natitirang lakas upang sipa ang lalaking upahan. Jinsi, gising, sigaw ni Jiang Tian habang pilit na ginigising ang asawa. Sa pagkakataong iyon, ang tunog ng mga siren ng pulis ay narinig mula sa malayo. Ang security team na inutusan ni Jinsi, bago siya umalis, ay nakarating na. Ang lalaking upahan ay mabilis na tumakas at si He Chuyue ay naabutan ng mga pulis na nakatayo, blanko ang mukha. He Chuyue, ikaw ay inaresto sa salang pagtatangkang pagpatay at pagkidnap, wika ng isang pulis. Nang magising si Jinsi, nakita niya si Jiang Tian na nakayakap sa kanya, ang mga luha ay patuloy na pumapatak. Jinsi, mabuti at ligtas ka, bulong ni Jiang Tian. Sa oras na iyon, pumasok ang doktor mula sa medical team na kasama ng mga pulis. Sinuri nito ang kalagayan ni Jiang Tian. Sir, kailangan nating mag-ingat, may dinadala siyang buhay. Medyo mataas ang stress level niya dahil sa insidente, sabi ng doktor. Natigilan si Jinsi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Buhay buntis siya, tumango ang doktor. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagsisisi ni Jinsi ay naging isang napakalaking alon ng emosyon. Hindi lamang niya sinaktan ang babaeng pinakamahal niya, kundi muntik na rin niyang mapahamak ang kanilang anak. Patawarin mo ako, Jiang Tian, bulong ni Jinsi, habang hinahalikan ng noo ng kanyang asawa. Hindi ko nahahayaang may mangyari pang masama sa inyo. Ang gabi na dapat ay naging trahedya, ay naging simula ng paglalantad sa lahat ng kasamaan ni He Chuyue. Ang lahat ng ebidensya ng kanyang pandaraya at pagtatangka sa buhay ni Jiang Tian ay nailabas na, at ang kanyang kinabukasan sa Shen Corporation ay tuluyan nang natapos. Sa wakas, ang mga ulap na bumabalot sa buhay ni Jiang Tian ay unti-unti nang humahawi. Lumipas ang 1 taon. Ang mansyon ng pamilya Shen, na dati ay balot ng lamig at lihim, ngayon ay napupuno na ng tawanan at tunog ng isang sanggol. Sa loob ng malawak na hardin, nakaupo si Jiang Tian sa isang upuang gawa sa ratan, hawak ang isang maliit na violin, habang dahan-dahang humahaplos sa buhok ng kanyang anak na natutulog sa kanyang kandungan. Ang musika ng biolin ay marahan, parang isang oyay na nagdadala ng kapayapaan sa buong paligid. Lumapit si Shen Jinsi, ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng pagod at malamig na awtoridad. Naupo siya sa tabi ng kanyang asawa at marahang hinalikan ito sa pisngi. Ang ganda ng tugtog mo, bulong niya. Parang kailan lang janitor ang tingin ko sa iyo. Ngayon ikaw ang nagpapatakbo ng puso ko at ng tahanang ito. Ngumiti si Jiang Tian, isang ngiting totoo at puno ng pagmamahal. Salamat, Jinsi. Salamat dahil hindi ka sumuko. Patawarin mo ako, Jiang Tian, muling wika ni Jinsi. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagdududa, ang naging aral ko ay hindi kayang bilhin ng yaman ang tunay na halaga ng isang tao. Ang pinakamahalagang bagay sa mundo
ay ang pagtitiwala at ang pagpapakumbaba na aminin ang pagkakamali. Sa kabilang banda ng kanilang buhay, ang balita tungkol kay Hechuyue ay nagdala ng panibagong aral sa marami. Siya ay kasalukuyang nasa loob ng bilangguan, binabayaran ang bawat maling pasya, at ang puot na kanyang kinimkim. Ang kanyang pagbagsak ay nagsilbing paalala na ang anumang tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng pagyurak sa dangal ng iba ay panandalian lamang. Tumingin si Jiang Tian sa malayo sa papalubog na araw. Ngayon ko lang naintindihan, Jinsi, ang tunay na kaligayahan ay hindi ang paghihiganti. Ito ay ang pagpapatawad sa mga taong nagkamali kasama na ang pagpapatawad sa ating sarili. Hinawakan ni Jinsi ang kamay ni Jiang Tian at itinapat ito sa kanyang labi. Tama ka, ang ating utang na loob ngayon ay hindi na sa pera o sa kontrata. Ito ay ang utang na loob natin sa isa't isa, na alagaan ang pamilyang ito habang buhay. Sa ilalim ng huling sinag ng araw ang mag-asawa ay nakatayo magkayakap, habang ang kanilang anak ay nagsimulang gumising at tumingin sa kanila. Wala nang mga lihim, wala nang mga kontrata, at wala nang mga harang. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang perpektong fairy tale, kundi sa isang matibay na pundasyon ng pagmamahalan na dumaan sa apoy at nagningning bilang ginto. Ang musika ng violin ay muling narinig, hindi na ito isang tugtog ng pighati, kundi isang himig ng pagsisimula. Isang bagong simula na puno ng pag-asa, patawad at walang hanggang pag-ibig.